Hello guys, nandito na naman ako at syempre good morning muna dyan at good evening rito. Eto guys, pag-usapan natin itong nilabas ng NUP na kanilang statement yan, February 25, 2026 about dito sa impeachment ni Sayad. Napakaraming mga vloggers ng mga didilis mga dekampanilyang vloggers ng didilis ang nagpo-post nito at sinasabi na ang NUP ay boboto na against sa impeachment ni Inday Sayad sapagkat nakasulat nga naman dito. Okay, babasahin ko sa inyo Ang sabi rito unless compelling new evidence emerges during the course of these hearings that fundamentally alters the factual basis for the impeachment complaint, the NUP will most likely not vote in favor of this measure. So eto guys, ang statement na ito ng NUP ay talagang gamit na gamit ng mga didilis at talagang kanilang pinaninindigan na ang NUP ay hindi na boboto. Ang boto ng NUP ay against sa impeachment ni Inday Sayad. Teka lang Unang-una, mukhang talagang may problema sa comprehension ang mga didilis, Pero ipapaalala ko rin si Congressman Abante na nag-endorse ng 4th impeachment complaint ay member ng NUP. Okay? So, ito ay hindi naman desisyon ng kabuuang sapagkat alam ko sa NUP may kalayaan pa rin naman sila. Binibigyan sila ng mga kalayaan patungkol sa mga bagay-bagay. Anyway guys, ito yon. So, ang pinapalabas ng mga didilis, sigurado na ang NUP ay hindi boboto. Ang pinagtataka ko lang, napakahina ng comprehension. Bakit dun mismo, sa paragraph na binasa ko, nandun na rin mismo yung kasagutan. Okay, basahin natin Ang sabi nila, sigurado na ang NUP ay boboto na laban sa impeachment ni Inday Sayad. Teka lang. Ayan maliwanag Ang sabi dyan unless, basahin natin dyan sa taas unless compelling new evidence emerges. Unless maliban. Ibig sabihin, may reservation. May pasubali. Hindi ibig sabihin na hindi na boboto. Bakit? Ang sabi rito, unless compelling, new evidence emerges. During the course of these hearings that fundamentally alters the factual basis for the impeachment complaint, the NUP will most likely not vote in favor of this measure. So, ibig sabihin merong pasubali. Ang sabi nila, unless na merong bagong mga ebidensya, mabibigat na ebidensya, compelling, na talagang magsasabi at hindi ibig sabihin bagong ebidensya na magsasabi at magdadawit dito kay Inday Sayad kung wala hindi na sila boboto. Ang problema guys meron yang bago. May mga nadagdag at ang isa sa nadagdag na medyo delikado talaga si Sayad ay ang complaint nitong si Madriaga, ang statement niya na talaga maglulubog kay Sayad. Di ba ga? So ngayon, paano nyo sasabihin? Ayan sa last paragraph, ang sabi rito ng NUP sa last paragraph, basahin natin. Nevertheless, the party remains open to evaluating any new evidence. Nevertheless, the party remains open to evaluating. Ang partido raw nila ay bukas upang pag-aralan ang mga bagong ebidensya that may arise and will assess such developments on their merits. Mga bagong ebidensya na lalabas at ito ay pag-aaralan ayon sa mga merito. Ayon sa merito, sa bigat ng katotohanan. Diba? So ngayon, mga didilis, huwag kayong tatanga-tanga at huwag kayong mahina ang komprehensyon. Hindi porke sinabi dito sa inyo, nabasa nyo lang na will most likely,
Hindi sinabi hindi sinabi na ano na will not vote, will most likely, no? Maaari, 'di ba? Will most likely. Maaari o mas ano ba sa Tagalog will most likely? Mas lamang. Okay, sabihin na natin mas maaaring sila ay bumoto not in favor, will most likely kung walang bagong ebidensya na lalabas, no? Kaya sila ay open. Ano sinabi yan? Nevertheless, the party remains open to evaluating new evidences. Okay? So kaya kayong mga didilis, huwag kayong bobo. Aba, huwag mahina ang inyong komprehensyon. Basahin niyo yung buong konteksto bago kayo mag-conclude. Ano yun? Nabasa nyo lang yung isang sentence Di ba? Pag ganyan, ang pag-aaral, pag-aanalisa, basahin ninyo yung buong konteksto, yung buong paragraph. Di ba? O yung kabuuan mismo, basahin nyo muna. Hindi yung huwag kayong tatanga-tanga. Nabasa nyo lang yung sa sentence na gano'n, yun na yun. O di ba unless compelling. Nakita niyo yung unang mga word dun sa sa sentence, unless. Yung pangalawa sa baba, nevertheless. Oh. Di ba? Kaya wag kayong bubo. Sakit na naman ang damdamin ng didilis nito. Yung mga vlogger nila, mga bobo. Sakit na naman ang mga damdamin nyo, ha? O yan, ha? Kaya wag kayong magugulat na lang kayo, magbobotohan yan. Anyway, ang member ng NUP ay 40. Ang kailangan boto lang po para sa umakyat yan sa at maging articles of impeachment, umakyat sa Senado yan ay 105. 106 or 105. Oh, gawin na lang natin 106. Ang member ng Lakas yata ay 111. Sa 300 plus na miyembro, 328, pag di ako nagkakamali, basta 300 plus di ba? So, yun lang po ang kinakailangan, 106 na boto, okay? So, ang sakit na naman ang sakit na naman din dibdib ng didilis. Huwag ka kasi kayo tatanga-tanga. Huwag kayo nagpapapaniwala sa mga vlogger niyong bobo kung ano yung isubo sa inyo, kakainin nyo na lang. Kaya nga pati tae, napapagkamalan yung biko. Tae na pala yung sinusubo sa inyo. Sabi nyo, ay, sarap ng biko. O di ba? Yun lang. Sa mga bobong didilis dyan at may sayad, ang tatay nyo ay karton. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagat ang may sayad ay laging high blood. Bye!